So ito na nga, ito pa rin yung Super 4 na pinalitan ko ng ano. Nilinis lang pala yung sa rectifier. So ayan, sabi ng may-ari, gusto niya sanang ibalik yung stock na rectifier, kaso wala yung socket. Meron naman ako socket pero pang test lang yun, i-test ko lang kung goodies pa yung rectifier na stock. Original kasi yun, Japan. Tapos bukod dun, medyo mataas nga yung minor. Uhoy, mukhang nag-i-issue to namatayan ng cylinder yan, nag-hydrolock. Ganun yung hydrolock. Carb nito kasi nag-hydrolock tsaka yung yung pentap. Parang tama lang naman yung minor. Bibidyoan natin yung before tsaka after para may comparison. Asikasuhin natin yung carb mamaya. Try ko lang muna yung rectifier. Saan nga ba yun? Ito. Rectifier niya original na nakalagay Japan. Yan, made in Japan. Ito yung setup na ginawa ko. Yan. Tester para malinaw, no? Diretso dun 3 phase ito, 3 phase. Meron ako nakalutang na male, tas female. Saan na yung female? Ito pala, female yan, nakakabit. Itong female na to, galing to ng rectifier. Hindi ko magana. Wala, sira yung rectifier po dyan. Sira itong sayang, Japan pa lang. Umiinit lang pero walang dinodraw na voltahe. I miss me. So ayun nga, negative nga itong sayang, Japan pa naman to, no? Wala, sira, yan magagawa natin. Yun nga, naisipan kong kasi sabi ko sa may-ari, hanggat maaari mapalitan na rin tong rectifier kasi iba yung behavior niya na pag sinukatan mo yung green at saka yung red, ewan ko kung ganun talaga kasi normally pag may tatlong wire ka, green, red at saka yung kung ano man yung kulay, kung black o red, white o kung ano, yung normally yung isa doon napupunta ng accessory line, bali yun yung trigger. Bali ito purely rectification to. Tapos tong trigger, siya yung magre-regulate. Na pag binigyan mo ng positive, mare-regulate yung dinodraw na voltahe dito sa galing rectifier, yung positive tsaka negative, tong red tsaka green. Ang nangyari sa kanya, nung sinukatan ko yung red tsaka green, meron siyang 15 to 16. Nung sinukatan ko naman yung red, white tsaka green, may nakuha ko 17 ang putik. Kaya hindi ko sure kung ano ba nangyari dito, o baka dahil sa capacitor
Pero hindi ganun yung behavior na alam ko nito. Kaya sabi ko sa may-ari, tsaka ano yun, medyo mabilis siya uminit eh. Kung sa may-ari, mas maigi kung mapalitan na rin. Baka magproblema eh. Kasi gagagawa lang tapos magpo-problema eh, sayang lang din. Inisip ko kung palitan ko na ng rectifier, meron pa naman ako stock dito eh. Mas maigi siguro palitan ko na para hindi na rin siya magproblema. Tapos pag napalitan ko yun, saka ako lipat dito, ayun, lilipat dito, mukhang nag-overflow tong isa. Mukhang dito nagproblema yun, kaya nag hydrolock kanina. Sulipin ko rin tong carb, buksan ko tsaka tingnan ko yung jet. O kaya isa pa, subukan ko munang ito, no, kasi nga o baka kaya hindi kaya bumababa ay ano, kaya mataas yung minor niya kasi nga sobra yung dinodraw na gas, baka ganun. Maigi masilip din yung carb. Ayun, unahin ko muna to, mamaya tingnan natin yung carb. So eto na nga, eto yung ipapalit ko na ngayon, bagong bago. Dumating yung may-ari na ito eh, at nakakausap ko rin, buti dumating nga si Sir na. Hindi siya na-video, sayang, para nakapag shoutout tayo dyan sa mga taga Adamson. Ayun, papalitan ko rectifier, medyo magkamukha eh, no? Pero ito 5 leads lang to, 5 leads, 5 wires, 5 pins, naman term nyo dyan, 2 socket, 5 pins, pucha. Ayan, ito yung papalit ko. Ito yung gamit ko rin sa S4 ko dito. Araw-araw naman ginagamit yung motor na yan, wala namang issue. R1 ko nakaganto rin, gamit ko, walang issue. So saan ko rin dinala, nagka-issue ako sa R1 ko, sumabog yung makina. O tayo na ataw sagad eh, tayo na sabog tuloy. Ayun, pero ganito yung gamit ko, goodies na goodies naman. Ito, papalit ko dyan. Tapos ayun nga, nakausap ko si Sir, try ko yung carb. Bigat siya sa ano eh, sa atin kasi bigat yung headlight eh. Babae minor, susubukan natin babae minor. Hindi ko makapa, parang wala yun. Mamamatay nga. Parang okay, di ba?
matikad. Kasi nag-hydrolock eh. Tayo na, muntik na dumumi ah. Hanip. Ito, safety video. Yung mga main jets, pang original din. Pilot jets, original na 35. Makikita pa naman kahit na medyo ano na, 35. Mga float valve may kalakalawang na. Gasket na o-ring lang. Tapos mga kalakalawang kaya pala ano, nuno ko yung carb, sobrang dumi. Jet needle, puro naka J4, puro original J4. Tapos kompleto, may washer pa rin. Ito natin, safety video lang para kung sakali. Ayan, J4, kita nyo ba? Puro original. Basta mga original. Laman butas. Ayan, no? Kaya ako siya binibidyoan na ganyan para alam ng may-ari kung ano yung laman ng motor niya, nung karburador, o kung ano may kinakalas ko, para alam ng may-ari. At least galing dito, ito talaga yung laman. Tapos yan pa rin yung mga ilalagay. Mukhang wala namang issue. Ito, papalitan natin. Kasi naglubog-lubog na ito. Tapos ito, lilinisan. Marumi yung labas. Yung loob malinis naman, kaso may kalakalawang. Petcock sisilipin, tsaka yung tangke. Siguro mag-drain lang sa tangke. So ito, kinakailangan na pag-iwaiwalayin kasi sobrang dumi na eh. Tsaka bukod dun, kinakalawang na yung mga tornilyo. Sobrang sikip na nga eh. Anong mahirapan kasi pag pinatagal ko. Tsaka yan, may mga problema na eh. Kaya kailangan talaga pag-iwala yun. Tubig. Hirap. Super linis ah. Palitan ng mga orange. Alright. Ayan yung focus. Ito na nga, inulan na ako dito, putik. Lagyan na natin ang takip tong vacuum. Yung Hans vlogging. Naka 2.5 turns out tong fuel screw lahat. Setup niya. Ayan siya kababa. Alright. Parang rich na eh. Binaba ako nung sagad eh. Tapos may problema yung petcock, nag-overflow yung petcock. Nag-stock open pala. Parang masyadong mababa na nga itong ginawa ko. Taas natin konting-konti lang.
sa labas to. Kaya ako ng mga mandar para ma-exit yung mga tubig-tubig. Yung tubig kasi wala na. Testing ulit. Ayan, petcock na lang. Ayun, bali ang pinalitan ko dito mga float valve, float bowl na gasket, mga tornilyo, tapos nilinisan lang yung mga yan. Tapos pa ba, main tsaka pilot hindi na pinalitan. Hose, fuel hose. Yung hose na nakalagay sa kanya maiksi na, tapos may dugtong na manipis parang ano yun, manipis na hose. Pinasok, yung hose na manipis pinasok sa loob ng hose. Pinalitan ko na rin. Tapos yung rectifier pinalitan, nice na. Ito na yung socket niya. Dito ko na dinaan sa harap kasi pag sa likod baka magkandaleche-leche. Petcock na lang, yung petcock kailangan asikasuhin. Yun nga, kailangan asikasuhin din yung petcock kasi nung tinry ko kuhanan ng gas, hinigupan ko, kinuha ko ng vacuum. Pagbitaw ko ng vacuum, tuloy-tuloy pa rin yung labas ng gas, so nag-i-stack open siya. Yun din yung nangyari kung bakit nag hydrolock yung engine. Tapos isa sa mga issues nun, yung float valve hindi niya na isasara maigi, kaya nagtuloy-tuloy yung gas hindi nag-drain dito, pumasok sa makina. Issue yun, issue. Shit.